kon medyo nahapon na ta sa atong press con. Magpasalamat ta sa atong nga katawhan sa dakbayan sa Subo sa ilang pag-cooperate sa niaging semana diin. Nagsaulog ta sa we commence the celebration of the quincentennial celebration of the Christianization of the Philippines, and we thank all those who support. Labi na gyud ang atong mga katawhan sa dakbayan for being very cooperative. Unya, everything was in order. Nya, ni-observe gyud sa mga health protocols. Gilikayan gyud ang kanang nag-maintain gyud og social distancing, nag-wear gyud og mask ang atong mga katawhan. So hapsay ang atong pinakaadlaw nga mga pagsaulog commencement sa celebration sa quincentennial. Nagsugod ta sa kang pigafita nga blessing sa atong paglight sa kining crosses diha sa Third Bridge. Daghang mga activities nga atong gimugna, and we thank the support of the Cebuanos in the city of Cebu for being very cooperative, in a very orderly fashion, ni observe gyud, ni sunod gyud sa mga health protocols. Salamat kayo sa inyong cooperation. Salamat kayo because it was a celebration of sort sa atong pagka-Kristiyano sa pag-abot sa mga katsila 500 years ago. So salamat kayo kanatong mga Subuanon sa ato o sa tanang mga nisuporta, mga sponsors, labi na gayud sa katawhan sa dakbayan, kapulisan, ang atong mga city officials o ang atong mga katawhan gyud mismo. Sige, andam na kong matubag sa inyong mga pangutana. Recently na ay ipatay katong witness sa alleged extortion and rape of 11 policemen sa Sawang Calero, and shortly after she was shot, usa sa katong suspects sa 11 ka policeman kay he took his own life around 4 hours after the alleged katong police nga ni perpetuate sa pag robbery o sa rape, no, by the complainant, against the complainant, and then the complainant herself was at death. Ako nahibawan nga nag-atang og sakyanan. So that is something we should seriously look into. Din himang mga representatives sa Napolcom, and we urge them to be relentless. There should be a no-nonsense investigation. Kay di gyud mahimo nga ang usa ka complainant o reklamante patyon lang, no? Just to hide the truth in order to frustrate the ends of justice. With more reason that justice should be meted, especially against those responsible. Of course, katong gihimo nila nga pagpanulis o pag-rape, that was something very serious. It was really bad. But it became worse nga mismo ang reklamante, the complainant herself, was shot to death. That is something that should never be tolerated. And of course, we urge the Napolcom to look into this relentlessly. And I am even urging kay katudi ay complainant, she is legally married to a person, and there is a husband who claims to be the legal husband of that complainant, that ato siyang hangyoon nga kung mahimo wala sa atong opisina o sa opisina ba sa atong city legal office. Kay ako naman tong giingnan si Attorney Reguilon, ang atong city legal officer, to render any legal assistance to the family of the victim. Ato yung tabangan ang pamilya
so that makabot yun ang hustisya nga mao'y gikinahanglan. Gawas lang atong alleged robbery o rape, pero siya mismo nga giunosan sa kinabuhi. So kinahanglan yun nga makamtan nila ang hustisya sa pamilya. Relentless yun ang atong papaimbestigar ni anak. Di yun mahimo nga ato lang ang pasagdan. So tabangan na to ngayon, no? Tagbangan yun na to will help. O ang iyang bana, the husband has come out into the open. We advise him to come to my office or to the office of the city attorney, city legal office, so that any legal assistance that he desires, we will give it to him. We will render legal assistance to the husband or to the family of the deceased complainant or reklamante. Atong suportahan, tagaan nato, pagpaluyuhan nato sa unsa nga legal action para nga makabot yun ang hustisya. Mayor, naipangutan si Ms. Desiree niya na siya, dili ba ka mumando mayor sa city legal office nga manginlabot sa nahitabo nga shooting incident? Pinaagi sa linaw nga investigasyon kay mahadlok na unya kini sa mga buot mo reklamo sa kapulisan. Yeah, I have already made that directive to Attorney Jalon. I have talked to him over the phone. He has surrendered possible legal assistance to the family of the late complainant. Kaya naamay, labi na, kaya naamay nitungang nga bana yun, bana. Kanya, mga anak siguro, mga igsoon ba ron, pero naamay bana, nga nito nga. So, akong gihangyo, ang bana, mismo, nga, maris akong opisina, or mato sa opisina ni City Attorney, because I have already made instructions to Attorney Ray Galon to render any possible legal assistance so that justice can be achieved and be meted. Ang hustisya yun, mataga ang hustisya. Gawas lang atong gihimo nila nga likuan o mga valuables niya giray pagkahuman at has become worse nga gipatay gid taon. So justice must have to be meted. So Attorney Galon has been instructed to look into this and render any legal assistance that is desired by the family of the late victim. Mayor, nakapagihapon na to ang pagsalig sa kapulisan, Mayor, after aning nanitabo? Well, there are still good policemen, there are still good cops, but usa, duha, tulo, usaygon kinigong mga itlog sa basket, usahin ay mga binugok nga itlog, maangin usahin ng mga maayo pa nga itlog. So it does not follow na tungod kay kaning nahitabo sa Sawang Kalero is reflective of the kind of policemen that we have in the city. I still believe that we have good policemen, dedicated policemen, dedicated and upholding their own duty. But of course, ang katong ako ni order nako matangtangan sa allowance katong na-involved, and this will serve as a stern warning sa mga police nga kinahanglan yun magtarong sila sa ilang trabaho kay ang dakbayan labi na kay gahatag matag allowance dili gyud ta magmakuli sa paghimo og mga lakang para pagdisiplina nila, to discipline them, because we will never tolerate any shenanigans in the police institution. They are supposed to be the protectors of the people, and as such protectors, so much is expected of them. So instead of being protectors against criminals, they should not be the criminals themselves. And we made it clear to them that they are protectors. They should uphold the rule of law, not break the law. I have already talked with Colonel Ligan to really examine the ranks
and inculcate into their hearts and minds that they are supposed to be law enforcers, not law breakers. Naagya po na itong pagsalig sa kinabagan sa atong mga kapulisan. Next issue ka, Mayor. Ipabilin ba nato, Mayor, ang multa sa madakpan nga walang magsulog og face mask or mosunod ta sa gihimo sa province karon nga dili na magkinahanglan ay dili na mag penalty sa katong mga walay face mask? Doon na may ordinansa ni ana. Nya para atong hunungon kana, there has to be an amendment of the ordinance. Para kanako cannot just unilaterally suspend the implementation of the ordinance. Tingali magsugo ta o mag-request ta og usa ka konsehal to make the necessary amendment or resolution ba suspending the implementation of the ordinance. Alang kanako, ako masang girespetuan ako og unsay mga gipangsimo sa atong mga kasalinganan nga local government, pero alang kanako kinahanglan gyud nga atong i-impose ang sanksyon labi na ning community service para at least doon na ba'y makapapugong nila sa pag-violate sa mga existing health protocols. So ipadayon gyud gyapon ato, because it takes another ordinance or resolution to suspend the implementation of this ordinance. Yan aprobahan na sa konseho, yan aprobahan na nako isip sa executive sa mayor. So ato lang gyapon ipadayon, i-implement lang gyapon gyud nato. Mayor, kumusta na itong pagtuon, Mayor, sa possible na pag-left sa liquor ban sa mga establishment? Okay. Ako nang gitawangan ang ato mga health officials, Dr. Loretzi sa Regional Health Office. O niya, akong gihuwat ang recommendation sa AOC may tungod aning pag-lift sa liquor ban. Na mga negosyante nga nihangyo gyud nga i-lift na to ang liquor ban, pero sa panahon man gud nga wa na to i-impose ang liquor ban, do na manggoy pipila ka mga negosyante nga giabusuhan bitaw diha nitoy atong 2 servings or 2 bottles, pero abusuhan man gyud og malipat. Di man sa mahimo to aditong pulis magsigig bantay, magsigtanaw. So susceptible to abuse. Nya taas pa man gihapon ang atong kaso karon sa Cebu. Although relatively ni baba siya, pero naagyapon taas gihapon. Labi pag imong ikumparar sa laing local governments. Pero we have to continue to strictly implement the health protocols. Nya usa niini nga wa gyud baka supang og maayo ang kaso kini atong pag-implementar sa liquor ban. Dili lang nato i-downtown ay dili lang nato i-lift, Mayor, no? Dili sa una karon, dili sa kay gawas lang makita pag yun nato nga muubos pag yun. Ubos pag yun. Karon man gud fluctuating usahay 2 figures sa imong tulo. So ato tan-aw na to maayo. Akong tanaw effective man ang atong pag-implementar sa liquor ban. Other issue, Mayor. Yes. Sa Cebu City Jeepney Task Force kay nag-send na sila og laing letter, Mayor, nga nag-follow up sila sa katong first letter nga ilang gihatag ni recommending to open all intra-city routes sa TPUJs, Mayor. Nanawad na nato ni Mayor. Ang unsa man? Kaning recommendation sa Cebu City Jeepney Task Force to open all the intra-city nga ruta, Mayor, sa jeep. To open To open all the
multa sa jeep sa Cebu City, Mayor? Doon na i-submit ang task force, pero ang ilang i-submit di man across the board nga pag-open selective routes gihapon. Selective routes gihapon. So atong tanaw na, ha? Traditional PUGs, no? Yes, For as long as they will comply with the health protocols, if they will make that commitment, why not? Pero ang gi-recommend sa atong task force, limited man gyapon, designated areas gyapon, not across the board, dili tanan. Kani Mayor, niuso naman gud yung mga community pantries sa Community pantry, yes. barangay. So sa stand nato ani Mayor sa Cebu City o ato ra ba ni silang tugutan sa tong mga barangay? This is a very laudable activity, laudable undertaking. Nagpakita nga ang mga katawhan under the bayanihan spirit, naningkamot sila nga makatabang sa ilang isig kataw. Kunya, of course, ang hinaot sa unta nga katong mga recipient, di lang sa unta mo abuso. This is a laudable effort. Nga nagtakod-takod na ni sa nagkalain-laing local government sa tibuok Pilipinas. Maayo kayo ning country. Pero hinaot unta nga ang mga barangay mo strictly monitor gyud sa niini. In fact, Yusik Dinyo ni comment man niining mga pantries nag-establish sa mga nagkalain-laing local governments. So at instruction nato sa barangays Mayor is to implement lang the health protocols. Implement the health protocols and closely monitor these pantries. Naa sa Guadalupe, maayo naa sa Santo Niño, ug uban pa. For as long as mananghid sila sa mga barangays, and for the barangays to closely monitor kini mga pantries nga dili susceptible sa abuse, unya naasay mag-observe og health protocol, social distancing, mag-mask ang tanan. Di rin sila kailangan mo... Gani ang kuan atong market administrator usas iyang gisuggest nga mo-coordinate sila for the establishment of these pantries. Kay of course anha man diha nangabot ang daghang mga goods, mga utanon, mga karne, isda. Pero kani nga coordination Mayor, dili ra ni formal Mayor, dili ra ni permits nga kinahanglan. Mananghid lang yun sila sa ilang barangay kung asa sila panghatag. Dili lang siguro kinanglan pa nga kanang permit, because this is not a business. This is more of a voluntary undertaking out of the kindness of their heart, out of the goodness of people. Muna nga daghang market vendors nga gusto mo contribute, mo hatag. So I instructed Erwin Caballes nga he has to see to it nga makaabot ni ngadto sa mga pantries nga gimugna gi-establish sa mga tao. Unsa man na do? Ano kay announcement ni Mayor? May issue na EO karon. Ano kay bagong EO nga i-announce? Unsa? Bagong executive order nga i-announce. Ano kay i-announce karon nga bagong executive order? 194 ang executive order nga akong i-issue
mahitungod kay daghan man taon gud nihangyo bisan mga tagalaing local governments. Nihangyo sila nga ang carbon market ablihan matag Domingo. Katong atong Executive Order 98 sa una nga matag Domingo sirhan ang carbon for disinfection. Karon ang atong bagong Executive Order 194 nga ablihan kada adlaw. Unya ang disinfection pagkahimuo na lang during curfew hours nga way mamalit kay wa may tao sud sa carbon mao na i-disinfect. So ablihan kada adlaw including Sundays. Kay daghang nihangyo nato mga silingan nga local governments kay mao ra kuno ilang kini magong carbon market. This is an institution and this does not only cater sa mga Cebu City residents but actually the neighboring local governments. So ablihan nato mo na itong bagong executive order. Ablihan nato Domingo. Mat kada adlaw na wa na pili abli na gyud kada adlaw. Pero ang pag-disinfect ang atong instruction sa market administrator kapag ang disinfect kada during the time nga na-implemented ang curfew kay wa may mabalit anha sila mag-disinfect diha. I think this is the most appropriate time to disinfect. Sige, ablihan na to. Muna ato executive order. Salamat, Mayor. Mayor, thank you.